mga kababayan, Senador Rodante Marcolita nagsalita na ito sa kanyang pagkapanalo bilang bagong halal na senador, mga kababayan. Isa sa mga sinusuportahan natin at isa sa mga iniidolo natin ngayon sa Senado, mga kababayan. Dating congressman, ngayon ay isa ng senador. Ito na talagang napakaganda nang nangyari sa kakatapos lang na eleksyon. Yung isa sa mga hinahangad natin na manalo bilang isang senador ng ating bansa ay nagwagi, mga kababayan. Tagumpay tayo at kabiguan naman ni Epifanio Labrador. Ito na, mga kababayan, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Senador Rodante Marcolita. Ito, pasok. Ano po nakikita ninyo sa magiging... kasi medyo may idea na kayo tungkol sa mga personality na makakasama nyo sa Senado ngayon. Andyan nagbabalik ang mga Senador Kiko Pangilinan, Bam Aquino, tapos Panfilo Lacson, di ba? Yeah. Ano sa tingin ninyo ang magiging takbo ng Senado? Alam mo, sa akin, dahil umpisa ko pa lamang makasama naman sila sa aktual na pagtatrabaho. Kasi kung tatanungin mo ako, yung chamber na aking pinanggalingan, marami akong mapagkukumparahan doon. Alam ko ng dynamics doon. Ang nakikita ko lamang na pwede kong pagbasihan na indikasyon, yung pagiging miyembro ko ng Commission on Appointments, sapagkat yun ay palaging sa Senado ginaganap. 2 beses ako nakasama sa Commission on Appointments. At dyan makikita mo yung dynamics. Yes. Kaya lang limitado yun sapagkat doon lang kami sa punto ng paghirang, yung confirmation ng lahat ng mga appointees at designees ng ating presidente. Sa ibang mga aspeto ng trabaho ng Senado, lalong-lalo na yung pagka pinagdidebatihan yung mga batas, wala pa akong indication doon. Ngayon lang natin makikita kung paano ang galaw nila, kung ang pag-uusapan ay yung priorities na pinag-uusapan natin. May kanya-kanya kasi tayong pinangako sa tao. Ako lang, malinaw naman at saka hindi ko ikinaila na uunahin natin yung problemang pangkabuhayan ng ating bansa. Na pwede kong iuna sa pamagitan ng pagpapatawag siguro ng... Depende kung anong komite siguro ang may bibigay sa akin. Siyempre, pipilitin ko yung mga komite na kung saan ipinangako ko yung ganito at ganyan. Para mabilis na... kung kinakailangan mabilisan, makuha natin yung... Kasi hindi po pwedeng patagalin yung problema ng pangkabuhayan. Totoo. Tingnan mo, yung kinikita ng tao ngayon, hindi makayang habulin yung yung taas ng presyo ng bilihin. Yeah. Kaya kung makikita mo ngayon, ano yung naiwanan namin ngayong Congress na to, naipasa, di ko alam, nasa second reading pa lang, debate, yung legislated wage increase. 200 ang pinanukala ng mababang kapulungan, 100 naman yung sa kabila. Senado. So, palagay ko matatapos ang 19th Congress, hindi may sasakatuparan nito kasi nasa second reading pa lang, wala pa sa third reading. Palagay mong pag-resume namin, napunta ako sa third reading at alimbawa gustong madaliin talaga para lang makahabol talaga yung kita doon sa presyo ng bilihin. At sinabi ng isa halimbawa na, sige, daw na tayo magdebate tungkol dito, i-compromise natin, alin ang gusto ninyo, yung version namin, baka sakaling may habol. So 200 sa amin, 100 sa kanila, hindi ko kung tatanungin nyo, sige 150 na lang, halimbawa ganun. Hindi ideal yun pero para lang makahabol. Para lang makahabol. Kasi wala namang ideal dito. May pros and cons din ito Kaya sa nakikita ko kasi, nahirap talaga para habulin yung presyo. Yun lang ang nakikita kong paraan. Pero bago po ang lahat, matapos po ninyong lumabas yung mga results na yan, meron na po ba nagpahiwatig sa inyo, nag-text, bumati man lang
na incumbent na mga senador at of course ang Senate President. Mga text lang naman. Kasi magkakilala naman kami talaga. Lalo Pati yung Senate President na-text na po sa inyo. Nasa commission on appointments ako. 2 pagkakataon, 15 Congress, 19 Congress. Lahat sila nakasama ko. Kaya halos kaibigan ko rin naman sila. So nung makita nila na nandun na ako sa maring manalo, so yun ang mga greetings lang. Congratulations, ganyan. Kasi siyempre pa-thank you. So maganda ng ano yun. Maganda first move na yun. No? So, kasi ang kahit naman ako ganun ang gagawin ko eh. Di ba? Ganda na yun. At least nagre-reach out. Diba? Ang atin ho kasi is pagkarating mo roon sa Senado, yung gawing alienated ka ba na hindi masyadong maninibago. Baga, may sarili kaming kaharian namin to. Ang siguro yung advantage ko, yung na-experience ko kasi nakasama ko sila sa 2 pagkakataon. Ang gusto ko talaga itanong sa inyo kung ay inaasahan nyo ba na mag number 6 dito sa maraming resulta? nabigla. Hindi ko alam kung anong magiging bilang ko, pero nung nandun na sa yung 1 month na lang kasi napapansin ko na sa bawat lugar na puntahan ko, talagang maramihan yung mga taong dumadalo sa mga rallies. Opo. Meron nga ang pagkakataon kung hindi ako nagkakamali hindi naman sa Liwasang Bonifacio na ang dami kasi ng rally namin. Opo. Alam mo ba na ginawa nila akong pinakahuli na magsasalita? Naku, di inip na inip kayo. Sabi ko kay Philip Salvador, akala ko nung umpisa nagbibiro lang. Sabi niya, boss, relax ka lang muna dyan. Total, isa ka sa huling dumating naman. Pero hindi naman ako huling-huli. Nasa kalagitnaan naman ako eh. Opo. Umupo ka muna dyan kasi uunahin muna natin itong mga kasama natin. Sige ka, akala ko namang uunahin, mga 2 hanggang 3 lang. Opo. Mahalata ako na, teka muna ako, bakit ako ba't parang ako yung inuhuli mo? Alam mo, boss, nahalata namin kanya doon sa 2 rally natin nung ikaw unang salita medyo umunti ang tao na Ganun po. Akala ko hindi namang, hindi kanya, kaya pinakasave para ikaw na ang huli na magsalita. Kasi inaabangan talaga sasabihin nyo. Pagkatapos nga, nung nagkaroon ng meeting de avance, na napuno yung Philippine Arena. Opo. Yun, napansin din ng mga kasama ko yun. At lalo na yung nasa kabila, yung mga kalaban, medyo, bakit siya nakapagpundar ng ganung karaming tao, nag-iisa lang siya. Kasi maski sa kabila o maski sa amin, sama-sama na kami, hindi pa nakakakuha ng ganung karami. Ganun po. Halimbawa, yung huli namin sa Liwasang Bonifacio. Marami rin, pero hindi kasing dami nung nangyari sa Philippine Arena. Yun ang mga indication. Pagkatapos, kasi sa tanong mo, anong number mo? Hindi ko mapiho, pero sa tingin ko, dahil pagka nagrarally, pagkatapos ng rally, bababa kami, hindi ako makalabas yung sasalubungin ka ng mga tao. Dinudumog kayo ng tao. Bakit gano'n na lang? Yung makakakamay lang, makapag-selfie lang. Hindi dating Ano mga kababayan, kumpiyansa din tayo sa ating pagsuporta kay dating congressman at ngayon senador Rodante Marcolita na manalo talaga ito. Dahil nga din sa kanyang ipinakita sa kongreso, sa mga hearing ng kongreso mga kababayan kung saan talaga pinapakita ni Senador Rodante Marcolita yung kanyang tapang, yung kanyang kaalaman. Siya nga lang halos mga kababayan ang tumindig para ipagtanggol si Vice President Sara Duterte. At isa pa nakikita ako dito sa aming probinsya na malakas itong si congressman o senador na ngayon Rodante Marcolita dahil yung mga tarpaulin mga kababayan. Yung mga bahay dito, may mga nadadaanan ako na may tarpaulin bilang suporta kay Senador Rodante Marcolita. Mga tricycle, may mga nakasabit na tarpaulin na pangalan ni Rodante Marcolita. Ibig sabihin mga kababayan, talagang maraming Pilipino ang sumusuporta at gusto na manalo itong si Senador Rodante Marcolita mga kababayan.
Isang tao lang naman ang ayaw no na manalo itong si Senador Rodante Marcolita, si Epifanio Labrador lang. Kaya ngayon mga kababayan, kung mapapansin ninyo, napakatamlay ng boses ni Epifanio Labrador. Akala mo'y nilalagnat. May lagnat lagi mga kababayan. Nung nalaman niya na panalo na itong si Senador Rodante Marcolita na kanyang nilalait mga kababayan. Yun ang ano, dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna ako. Shoutout lang muna tayo, may bagong komento. Shoutout kay Randy De La Piña. Shoutout sa iyo, idol ha. Kay Wilfredo Abansina. Shoutout din sa iyo, idol. Wilfredo Abansina. Shoutout din kay Irwin Patulot. Bumoto kaya si Panyong. Hindi bumoto yun. Hindi nakarehistro yun eh. Kasi hindi nga niya alam kung kailan o anong pizza yung election, idol. Walang alam kasi yung... O tingnan ninyo, yung sinabi niya na 3 taon yung isang senador. O tumatanggap daw na 9 billion dahil bawat taon may 3 billion. 3 taon na panunungkulan, di 9 billion. Napakabugok talaga ng supot na yan. Shoutout na rin kay Galima ha. Shoutout kay Galima, natatawa ako sa reaksyon ni host. Maraming salamat sa iyo, Galima Key. Shoutout na rin ha kay Edie Galindo. Kung ikaw ang tatanungin, Labrador, walang dahilan sana yon na matalo ang kandidato mo dahil wala ka namang matinong pag-iisip. Totoo talaga yan. Shoutout na rin kay Corazon Gonzales. Shoutout sa iyo. At sa lahat, thank you. Ingat, maraming salamat sa iyo, idol. Shoutout na rin sa iyo kay Isayas Garcia. Kailan kaya yan mahuli? Mahuli na yan, malapit na yan. Kasi tingnan ninyo, kung mapapansin ninyo kanyang sombrero, tinakpan pati taingan niya. Shoutout na rin kay Noni Vargas. Talo talaga si Trillanes, Noni Vargas. Hindi talaga mananalo yun. Suntok nga sa buwan kung mananalo yung si Trillanes sa Caloocan. Nako, nangarap siya. Shoutout na rin kay sino to? Mario Baisak, no? Huwag na kayo maniwala dyan kay Epifanio. Shoutout na rin kay Member Jeff Religious ng Pulilan ng Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Mami Disa Vorvi. Shoutout sa inyo at hanggang dito na lang muna. At once again, this is Rundi TV mo. Ingat na lahat. God save the Philippines.